Hallelujah. It's a privilege to stand here, di ba, na thank you sa buhay ng ating pastora na kumbaga, gusto niya tayo yung maranasan natin yung how to be special kahit malayo tayo sa ating mga pamilya. Amen! Uy, wala pa nga eh. Hindi ba ito yung part? Homesick na. Hallelujah. I've been away from my home for 25 years. Di ba? Parang hindi lang meron ako, may bangon ako. Kanina wala akong bangon, pero ngayon ready na talaga ako. Hallelujah. Sometimes nahihiya ako pag mag-share ako, sabihin nila na, ilang taon ka na ba sa Israel? Nagsisinungaling ako, sorry Lord. Sabi ko 13, 14, hindi nila alam na 25 years na ako sa Israel. Hindi na maganda, maganda pa rin, di ba? Sinungaling talaga. Kasi pag sinabi ko 20 years, sabihin nila wala ng visa yan. Yung rason, bakit hindi yung sinasabing more than 20 years na ako? Kasi obvious, di ba? Paano 20 years may visa pa rin? Di ba? Kaya, but, thank you na sa gabi po, sana walang nanonood ng immigration. Wala ito sa ano ko eh. Wala dito yan. Hallelujah. Hindi nyo maintindihan, Tagalog naman tayo. Amen. Wala. Amen. Hallelujah. Palapit na rin lang ako eh. Bigyan mo na ako, Lord. Kaya ako na lang. Hallelujah. Noong year 2001, this is my third na pumunta sa abroad. Sabi ko, nung umuwi ako ng second ko na abroad, sabi ko, naghirap kami ulit. Parang, sabi ko nga, pag nasa abroad ako, meron sila. Pero pag umuwi ako, wala kami. Parang, na bumabalik kami sa zero. Kaya yung, parang takot na takot yung mga anak ko. Nung pumunta na ako dito, takot na takot sila pag sinabi ako, uwi na ako. Tumigilo sila. Kasi alam nila na maghihirap kami pag umuwi ako. So, 2001, nung nag-decide ako, tinulungan ako ng pinsan ko. Shout out dyan sa pinsan ko na nagtulong sa akin papunta dito. Na hindi madali. Nasa Maynila na ako. Ay pinasabog yung Twin Towers sa New York. Hallelujah! Flight ko na! Hindi natuloy. Cancel lahat ng flight. Nanonood ako ng TV, muusok yung tower, natuloy yung luha ko. Kasi mayroon akong pamilya, may tatlong anak akong iniwan na magugutom. Sabi ko sa sarili ko, Lord, hindi ako uuwi, paalisin mo lang ako, papuntahin mo ako ng Israel. Hindi ako uuwi na wala. Hindi na ako uuwi na mag-umpisa ulit kami sa zero. Ito na yung future ng mga anak ko. Alam ko and I know na ang future ng mga anak ko ay nakasalalay sa pagpunta ko sa Israel. Nung gabi, the night na umalis ako, kasi kailangan ko pang mag-fly papuntang Maynila. Pinatulog yung mga anak ko kasi may mosquito. Hallelujah. Amen. Ayan. Let's acknowledge the presence ng ating birthday celebrant. Amen. Thank you for coming. Amen. Amen. Dumating yung aming birthday celebrant. Sweet 16. Amen. So yun, let's continue. Nung night na aalis na ako, sa loob kami ng mosquito kasi maraming lamok sa amin, di ba? So, isang mosquito lang kami, isang bani. Kulambo. Habang natutulog kami, ako lang ang gising. Tinitingnan ko yung mga mukha ng mga anak ko para minimemorize ko yung mga mukha nila. Kasi I know
pag alis ko, ayaw ko makalimutan yung mga mukha nila. Kasi I know na matagal ko silang makikita. Elementary pa lang yung bunso at high school yung dalawa. And then, hindi ako, kasi as nanay, di ba, ayaw natin nasasaktan yung mga anak natin. Hindi ko pinakita sa kanila, pinalis ko sila, pumunta sila ng school. Hindi nila nakita, nag-impake ako. Nung umalis na sila, dali-dali na ako, hindi ko na alam kung anong damputin ko. Doon pa lang ako nag-impake ng aking gamit nung umalis na yung mga anak ko. At masakit. Masakit. Yung iiwanan mo, paano mo ipagkatiwala yung mga anak ko. Though, sana andito ngayon ay yung nanay ko at kapatid ko. Kasi sila talaga yung naging nanay ng mga anak ko. Yes, I am a breadwinner. Pero, paano ang breadwinner kung walang nag-aaruga sa mga anak? Kaya, ang ganda ng natin. Ako nag-design yan. May plan ng Israel, may plan ng Pilipinas, at may malaking heart na tumitibok, may heartbeat. Mas malaki pa sa plan natin yung puso natin, di ba? Hallelujah! At abot Pilipinas from Israel. Parang nadugtong siya. Hallelujah! Kaya, sabi ko nga, sumusulat ako dito pero hindi ko naman natitingnan. And then, praise God talaga sa nanay at kapatid ko na kaya hindi madali. Kasi tatlong lalaki yung mga anak ko, hindi madali. Yung bawat sumbong nila, alam mo yun, yung parang wala kang magawa. Parang wala kang magawa. Pero praise God na napalaki nila na may magandang aral. Yung mga anak ko. Na dapat ako doon. Pero, dahil wala nga akong choice, kasi gusto ko, dahil ayaw ko, sabi ko sa sarili ko, Lord, grabe yung hirap ko. Nung lumaki talaga ako sa hirap, sabi ko, Lord, ayaw ko maranasan ng mga anak ko yung hirap na dinanas ko. Kahit igagapang ko sila, gagapang ako, hindi lang nila maranasan yung hirap na dinanas ko. Gagawin ko lahat. Kaya, di ba, grabe yung natin dito. Akala lang nila madali yung buhay natin. Pero ito, yung puso, durog. Kaya, sabi ko, yung pangako ko sa sarili ko na hindi ako uuwi kung hindi ko makikita na fulfill na na-accomplish yung goal ko, yung purpose ko, bakit ko sila iiwan. And then, lumaki na sila, ito lang hindi sa pagmamayabang, dahil promise ko sa sarili ko, sabi ko, kami, nagmamakaawa pa ako sa school para lang makatake ng exam, pero hindi ko pinaranas sa mga anak ko dahil yun nga ang pangako ko sa sarili ko, never sila nag-promissory note. Advance ako lagi kasi naranasan ko na yung nakakahiya ka, yung parang hindi ka makapagsalita na wala kang pabayad. And praise God, nakatapos sila. Yung bunso lang talaga yung unique ko na undergraduate siya pero nakano pa rin, nakahabol. And yun, nakapag-aral na sila. Unti-unti ko lang, sabi ko nga, Lord, unti-unti ko lang nakikita yung pangarap ko sa mga anak ko. And nung nag-decide na may trabaho na sila, nag-decide na yung panganay ko na mag-asawa, sabi niya, Nay, wala akong plano, 2017. Para sa akin yung nasanay na ako na malayo sa kanila, nag-graduate sila, wala ako, but praise God, nag-graduate sila with honors. Yung pangalawa ko nag-graduate ng high school as valedictorian. Sabi ko nga, I'm so very proud na nasa malayo. How much kung doon sana ako, di ba? And then, yun years goes by, na mag-skip muna tayo. 2017, tumawag yung anak ko. Sabi niya, Nay, ang dami mo nang na-miss na mga important events sa buhay ko. Wala talaga akong bala. Kasi magpakasali, nag-graduate sila, wala ako doon. Parang nasanay na ako. Sabi niya, Nay, marami kang na-miss na mga special events ng buhay ko. Ayaw kong ma-miss mo yung wedding day ko. Sabi ko, wala akong pera kasi padala ako ng padala.
Pero kinausap ko yung amo ko, sabi ko, masakit yung sinabi ng anak ko kasi akala ko okay na sila eh. Nag-aaral sila, pero deep sa heart pala nila, mayroon silang laman na namimiss ko ang every event ng buhay nila at ito, ikakasal siya. Ayaw niya na ma-miss ko ulit yung importanteng event ng buhay niya. Pinahiram ako ng alaga ko. Parang ba, dumating ako, diretso na, kasi napakasal sila na, sila pinirepare nila, wala akong gastos. Sabi niya na enough na dumating ka. At dumating ako that day before the wedding. Diretso doon sa hotel. Sabi ko, thank you Lord na hindi ko na-miss. Kasi kung na-miss ko yun, di ba, ano kaya yun ang pakiusap ng anak ko. Wala akong ginastos. Yung sabi niya, enough na andun ka. At I am so privileged na sa wedding ng panganay ko andun ako. Buhay pa noon yung tatay nila. Hallelujah. So, ito na nga, naging stable na sila. Skip na natin, nagpakasal din yung nung pandemic, nagpakasal din yung pangalawa, yung bunso, at puro na sila married. Nakikita ko unti-unti na alam mo yun, nagiging stable sila, naging good family man sila, kasi yun ang desire ng puso ko. Pero, lately, sabi ko, Lord, ba't hindi pa rin ako masaya? Nakikita ko sila stable, hindi na sila nanghihingi sa akin, pero sabi ko, Lord, ba't hindi masaya yung puso ko? Sabi ng Lord, sabi niya, ayan, unti-unti mo lang tinutupad yung goal mo, yung purpose mo, yung gusto mo. So what? Na parang sabi ko nga, Lord, sorry, na saan ka doon? Saan ka doon sa mga plano ko? Doon sila, may takot sila sa Diyos, pero sabi ko, hindi ako maging masaya. Lord, sabi ko, hindi pa rin ako masaya. Kahit nakikita ko na silang stable, nakikita ko silang kanya-kanya na silang, alam mo yon, at may sarili silang mga bahay, may kanya-kanya silang invest. Sabi ko, bakit hindi pa rin masaya ang puso ko? Dahil I know na yun ang nanimiss ko, na itinuro sa kanila yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Yung pero tinupad ng Lord. So, after all, sabi ko, Lord, hindi pa rin ako, parang I'm still not complete. And then, sabi ko, Lord, ito na nga, parang nagbaliktad siya. Kasi, tinupad ng Lord eh. So ngayon, kaya sabi ko, Lord, sorry na yun ang na-miss ko kasi malayo din ako sa kanila. Pero sabi ko, give me another chance. Another chance na sabi ko, Lord, yung aking verse na Joshua 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ko, Lord, yung makapagpasaya lang sa akin, ay yung makakasama ko sila naglilingkod sa'yo, yung makikita ko sila na ikaw yung una sa buhay nila, yung inuuna ka nila, yun ang totoong makapagpasaya sa puso ko. Kaya yun parang sabi ko, parang wala pala. Parang baliwala pala kahit meron sila. Pag walang Jesus, pag hindi nila inuuna ang Lord, parang si Lord ay second option pala. Nakikita ko nga na si Lord ay parang hindi priority sa buhay nila, hindi ako masaya. Kaya sabi ko, Lord, give me chance. Give me chance na ikaw nang bakala, na maliit ko sila. Kasi sabi ko, paano ko sila maliit? Nandito ako sa malayo. Pero sabi ko, Lord, siguro, mangyayari lang ito na as for me and my house, we will serve the Lord pag andun ako sa Pilipinas. Sabi ko, Lord, yun ang makapagbigay. Yun ang totoong success. Yun ang totoong victory. Yung makikita mo, yung mga anak mo na nagsiserve sa Lord, kasi sabi ko, Lord, pwede mo na akong kunin kung makita ko sila nagsiserve na sa'yo, kasi alam ko na sila yung magpatuloy. Hindi sila mapariwara pag inuuna nila ang Lord. Ito pala yung tunay na kayamanan na ipamana natin sa mga anak natin. Kasi kahit wala na tayo, hindi natin sila kita, hindi natin sila masusubaybayan. Pag inuuna nila ang Panginoon, may totoo silang relasyon sa Panginoon. Ito yung assurance natin. Kahit wala na tayo dito sa mundo. Kasi
Dadaan lang tayo eh. Ito yung, para sa akin, ito yung tunay na kayamanan na ipamana natin sa mga anak natin. Wala nang iba. Wala nang iba. Kundi yung makilala nila ang Panginoong Hesus as their Lord and Savior. Amen. So yun lang siguro. Amen. Pakinggan natin yung mga susunod. Hallelujah. Thank you, Lord, sa privilege of testimony. Sabi nga dito sa Proverbs 30:25, strength and dignity are her clothing, and she loves at the time to come. So, sabi nga diba, na bagamat tayo ay masaya, nakikita sa mukha, nakangiti, pero deep inside, umiiyak ang ating mga puso. Amen. So, si Sis Janet, 25 years, ako 18 years. Coming 19 years this May. So, praise God sa favor ng Panginoon sa buhay ko na katulad nga niya, di ba, sa atin din na tayo ay iniwan ko yung anak ko noon, yung si Arabel noon ay 12 years old siya. Nung umalis ako dito. Tapos yung bunso ay 5 years old. Nung umalis ako. So, hindi ko naman din plano ito 2007. Hindi ko plano talaga na mag-abroad. Hindi ko nga alam ang Israel. Sa totoo lang, kahit ako'y nag-aral, hindi ko alam ang Israel kasi di ako nagbabasa ng Bible. Hindi ako nakikinig ng mga preaching. Yan. Hindi rin ako pumunta sa church na nagsisimba. So, kumbaga, ano ako noon? Anong tawag ba doon? Walang pakialam sa mundo. Kumbaga gano'n. So, nag-asawa ako, 1988. Namatay ang asawa ko, 2000. Year 2000 noon. Ang panganay ko ay 11 years old. So, nung si Arabel ay 5 years old noon, nung namatay ang asawa ko noon. So, kaya nga, sabi nga dyan, di ba, wala siyang tigil sa paghahanap buhay. Ganun ang gawa ko nung kasi may tindahan ko dati nung malapit sa school. Wala akong ginawa kundi mag-repack ng mga tinda. Yung mga tinda, repack mo ganyan, may mani, may sitcharon, may kung ano mga repacking yung mga laruan, binibenta-benta, kasi mabili sa amin ng mga bata. Yun, hanggang sa lumalaki sila, tapos na ganyan, nagko-close na yung door ng school, kasi may kantin na, so wala nang income. So sabi ko ganyan, tapos yung tita ko nun sabi niya, nagtanong kasi sa akin, sabi niya, ay Ben, sabi niya, may kilala ka ba na gusto mag-abroad? Sabi niya sa akin. Makikita ka ako sa mapupunta. Yung age 50, sabi niya gano'n kasi, nagpapahanap ng caretaker sa US, sabi niya. Kasi pamangkin niya nasa US, nakapag-asawa ng Hindi sabi ko, tita ako na lang. Sabi ko gano'n para naman ka ako, makapunta ako ng US ka ako at ma-provide ko yung need ng mga anak kasi lumalaki na nga sila, di ba? So, nagkaroon din ng matagal bago ko naayos yung mga documents ko. Hanggang sabi ng tita ko, sabi niya, ay Bel, sabi niya gano'n, may nakuha na, sabi niya gano'n. Ito yung na-testify ko na sa inyo eh. Tapos na may nakuha na, sabi, hindi naman pala caretaker, asawa yung hinahanap noong sa US, yung kasama ng pamangkin ko. At nung kinasal kay kanya, namatay yung lalaki. Sabi, hindi ako na may sabi ko, tita, sabi ko, at ba't sana ako na lang, bibiyuda agad ako. Tapos ando pa ako sa US. Kapag ganun yung takbo ng mindset ko, di ba? Nung araw. Kasi nga, sa hirap din ng buhay, kung hirap sila sis ganit, baka mas mahirap ang buhay namin nung araw. Na magulang ka ng toyo, kumain ka ng ginagad na niyog. O yung, tawag dito, ginulte, gano'n. Yung magulang ka ng tuyo, na ilahok mo sa kape, o mantika, na may toyo. Yung gano'n ba na mga inuulam, madalang kami makatikip ng karne, ganyan. So, ganyan ang buhay na naranasan ko nung araw. Kung sabi ng mga kapatid ko, nakakatikim sila na masarap kasi nauna daw sa amin yung aluan ng buhay, pero sabi ko ako hindi. Kasi ako natikman ko, lahat ng hirap yata ako inabot ko sa buhay, sabi ko nga. So, pasok forward na tayo na naayos yung, nag-apply ako una ng Hong Kong.
Kasi doon ang cut-off nila ay 38. Nag-39 ako, hindi ako naalis hanggang ah, 2006 ng November. Hindi ako maalis talaga. Sabi ng pamangkin ko, tita, sa Israel ka na lang pumunta, i-pull out mo yung passport mo. Sabi. So, sa madaling salita, pinull out ko yung passport ko doon. And then, ang problema ko naman dito, pera. So talaga, nung hindi pa kilala ang Panginoon talaga noon, talagang pumunta ako ng lending ko. Alam niyo, Muñoz Market doon sa Manila, doon ako naglo-loan. Hindi ako pinaloan ng doon sa Muñoz Market. So ang ginawa ko, pagka alis ko doon, punta kami na alas 6 ng umaga, andun na kami sa opisina, kasi ang flight ko ay May 10, 2007. Hindi niya ako binigyan ng pera. Tapos na ganyan, alam niyo ba, pumunta ako ng simbahan ng Mandaluyong. Doon ako nag-iiyak sa totoo lang. First time na ginawa ko sa buhay ko talaga yung umiyak ng umiyak. Sabi ko nga, Lord, kakapagpalawaban mo ako na makarating ako ng Israel, sasakay ako ng aeroplano kahit wala akong pera. Sabi ko gano'n sa kanya, umiiyak ako. Pinagtitinginan akong mata ko doon ako sa likod. Sabi siguro, sino kaya ito? Iyak na ito. Sabi niya, tapos na ganyan, yung pamangkin ko, tawag na tawag sa akin, nasa na daw ba ako, bukas na daw yung flight ko, sabi ko, paano kung tutuloy, wala akong pera, sabi niya ganyan. Hanggang kinausap yung umuha sa akin dito na pamangkin ko, sabi niya ako na bahala magbayad sa agency ko, magdala ka ng collateral mo, so dala ka dito mga title na lupa namin doon. Praise God kasi bago kahit pa paano napatitle ko yung tatlo. Yun na dala-dala ko dito na pumunta. At tunay nga, God is good all the time. Nakapasok ako ng Israel na 100 pesos ang pera ko dito. Even though na nagutom ako doon sa Ben Gurion talaga, no? Na kasi nga, ang tagal ko doon. At sabi sa akin, ano daw, hindi daw ba sinabi ng agency ko na patay na yung employer ko. Sabi nga daw. Ay, hinod ako doon matagal. So, inabot ako na hanggang alas 2:30 ng hapon bago ako nasundo ng agent ko. Dinala niya ako doon sa mumuha sa akin na kababayan ko. So, yun tapos na ganyan, yung mga anak ko, kalat sila. Kung saan-saan, nandun sa kapatid ko, sa mga kapatid ko, kasi kumbaga nag-aalaga sa kanila lang, mga kapatid ko, hindi doon sa father side. Kasi yung mga father side, parang wala naman din silang pakialam sa amin dahil nung namatay yung tatay nila, hindi namin naramdaman yung comfort ba. Yung kayo malapuntahan na dyan, oy, hipag, oy, pamangkin, kumusta na kayo dyan? As in, wala. So, ang mga kapatid ko lang, so, pare-pareho din na may mga pamilya, kung isa nihahabilin ko sila sa mga pamangkin ko, gano'n. So, yun ang gumagabay sa mga anak ko. At praise God, kasi nga, hanggang sa sila'y nag-aaral ng kolehiyo, no? Yung panganay ko, maagang nag-asawa yun, yung kambal ko. So, ang nakatapos na sa mga anak ko, naunang natapos si Arabel, nakakuha siya ng accounting. Ngayon ang trabaho niya ay home-based work sa amin. Tapos si John Paul naman ay sumunod sa kanya na kasi barkada din yun, criminology. At ngayon naman yung isa ay nag-OTG ngayon, criminology din ang kanyang kinuha. So yun nga yung nag-pass ng board, yung iniwan ko na 5 years old. And then yung kambal ngayon na isa, yung asawa niya, ando sila sa US, sa barko. Tapos yung isa nasa Taiwan. So, may maraming problema, maraming trials, no? Maraming, kung wala ako sa Panginoon dati, ay talagang hindi ko alam kung paano. At alam niyo ba kung ba't ako napunta dito sa WIN. May kasi kaming charts dati ngayon, yung ALCIC, and doon ako nakakilala, sila yung first charts ko na namit. And then, nung nag-flat charts ako sa WIN, dito pa sila sa Inhakori noon, yung kasing charts ko na yun, kung saan-saan yung nagiging venue nila, malalayo. Kung minsan lalabas ako bago, kung minsan hinahanap ko kung saan, sabi ko nagpa-flat naman ako sa WIN, dito na lang ako dito na lang ako mag-chart. Sabi ko, kaya ako napunta ng WIN.
At ito'y tulong sa dahil kay Sis Carla, no? Si Sis Carla yung nag-join sa akin sa Skyfallship dati na pagka marami kaming problema, lalo na nag-asawa yung mga anak ko, na dalawa, yung panganay, nag-iiyakan talaga kami every Friday kasi Friday noon prayer, din namin praise and worship and testimony. So lahat ng mga problema namin noon, sila kami nila si Slim pa noon, sila ano pa, yung mga nasa Tilorin dati kami magkakagrupo noon. So, sa madaling salita, diyan ko sila nakilala ko yung mga tagawin. Hanggang sa sila Pastor Alan, hindi naman ano yun 2015 siguro. Kaya, yun, bagamat malayo ang pinagpapasalamat ko na sa Panginoon talaga, kailangan talaga natin we need to trust God in every battle sa ating mga buhay. Oo nga, marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, pero andyan ang Panginoon, na even though tayo ay nakakagawa ng kasalanan, mga pagbabaliwala natin sa Kanya, hindi niya tayo pinababayaan, gayon din ang ating pamilya. Basta siya ang priority natin sa ating mga buhay. At yan nga, no? Praise God, kasi si Arabel nagdi-disciple na din. Nag-join na din siya doon sa discipleship, no? Sabi nga niya, gusto ko na rin magamit mama doon sa church daw. And then, nagpasalamat din ako sa kapatid ko kasi kasama na siya ni Pastor Miguel doon sa Bible study. At din yung apo ko na isa, nagtuturo na din ng, sa mga bata. So, praise God kasi sabi ko nga, Lord, na bagamat yung ibang mga anak ko walang time o ibang mga pamangkin ko, I pray na one day ay mabuksan na kanilang kaisipan kung paano binuksan ng Panginoon yung mind ko at ipagamit ang buhay ko sa Panginoon dito sa Israel. Sa totoo lang, nung kabataan ko, diyan marunong magtugtog. Dito lang lahat, nakikita nyo naman, natuto akong magtugtog ng gitar. Natuto akong magtugtog ng drums, ng organ. But praise God, no? Sa gabay at patnubay talaga ng Panginoon. At ano lang hingin natin, no? Sa strength, sa protection sa bawat isa sa atin. So, ang Panginoon ang ating maitaas sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, kung tayo may mga problema sa buhay, we need only to trust God sa lahat ng mga battle dahil siya lamang makatutulong sa atin. Wala nang iba pa. Amen? So, kaya sa oras na ito, binabalik ko sa Panginoon lahat ng papuri, pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ginagawa niyo sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya, na bagamat layo-layo sila. Sabi ko nga sa inyo, nagkalat yung mga anak ko. Kaya araw-araw, kumusta ka na dyan? Okay lang ba? Kapag nasabi, okay na, okay lang. Kasi at least alam kung okay sila. So, through prayer talaga na, ayan, kasama sa battle, ay hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Kaya, praise God, binabalik ko sa Panginoon kaya ang lahat ng mapuri pa sa salamat. Pagsambat pagdakila in Jesus' name. Amen. So, pero nung umpisa, di ko alam. Sabi ko, nanganak ako na wala sa plano. Hindi ko alam kung paano ko siya paliliguan. Hindi ko alam kung paano ko siya i-carry. Kumbaga parang ang alam ko lang is to be responsible sa mga needs niya. But physically, kung how to take care of him as a baby, mga bagong panganak, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam yun. So sabi ko, naguguluhan ako, that's the truth. I am so confused, distracted. Bakit nangyari ito? What's the reason of it? Pero alam mo, ito ang nakakaganda, napaka-honest na ano ko na tinanggap ko kasi sabi niya dito, pero dati nag-wonder ako, pero natanggap ko na ang sabi niya, babasahin ko kasi nilagay ko talaga ito para maibasa ko. Ito ay sa awit 127 verse 3. Ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. Amen. Ang bunga ng sinapupunan ay gantimpala. Hallelujah! So sabi ko, ang unang-una kong inisip, umiiyak ako, I don't know what to do, pero ang inisip ko, hindi ko hihindihan ang gantimpala ng Panginoon. Ito ay, inisip ko na ibinigay ng Panginoon para mabago ako.
ko because the truth is, God changed me, and Jeff, being my son, he changed me a lot. Kasi ibang-iba ako nung wala pa akong anak. Nung nagkaroon ako ng anak, it was totally boom. I changed immediately. Na parang inisip ko na, wala, paano na ito? Ni Simpong Duling, wala akong pera. Wala talaga akong pera. Kasi ang life ko that time is happy-go-lucky. Like teenager, mga bata, buy everything you want, go to wherever you want. Mga ganun lang, but hindi ako gumagawa ng masama or what na drugs, like that, no. Only enjoying yourself being single, ganon. Tapos nung nanganak ako, nahiya ako sa sarili ko na, oy baboy, it's so sudden na lang na nanganak na ako, paano ako magiging ina? Di ko alam. Paano ni wala akong pera? Wala akong ipon kasi nga, ang lagi kong iniisip dahil my mother back then in the Philippines loved me so much na minsan, pag wala akong pera, sila pa nagpapadala sa akin. Yes, that's true. Sabihin ko lang na, wala mami, magkwarta akong tuyan, nagmaranan. Di na ako kumakain dito, wala akong pera. Ganon. Oy, umuwi ka na lang, ayaw ko umuwi. Okay, we will send you there. Binibigyan ako, sinesendan nila ako dito. Ganon ang buhay ko. Tapos nung nanganak na ako, to God be the glory, inisip ko na God's want me to change. Yun ang the best na gift na na-receive ko. Na sabi ko nga, ito na yun. This is it. Kaya, since then, inisip ko na kung papaano ko maging mother. How to be a good mother. Doon ko na liat-liat na naiintindihan kung paano ang maging ina. Sa amin, napakaano na kasama namin yung mga anak namin dito. How is naman yung mga wala ang mga anak dito, di ba? Hindi nyo hindi nyo naranasan, lalo na sa akin, na hindi mo naranasan yung mga banding nyo na ang dami yung banding na sometimes nakakainis, pero minsan okay na lang yan, gano'n. Marami din akong mga sinabi sa anak ko nung bata siya na hindi pala tama. Mga advice na hindi tama, nangyayari talaga yan. Hindi mo talaga yan maiwasan na lalo-lalo na nung bata yung anak ko, talagang sinabi ko yun sa kanya na pag may umaaway sa'yo, ayaw ko na tumatakbo ka sa akin at umiiyak na you cannot defend yourself. You need to fight for yourself. Kaya yung anak ko, every now na talaga, lagi ko itong dinetestimony na lagi siyang nakikipag-away, pumpug dito, pumpug doon, tatawag ang school sa akin, minsan di mo na sinasagot. Yun, saan lang, bis! Tama pa din mo sa kanan, bis! Ganon. Sabi ko, ay talaga, yung anak ko talaga yung mga kabataan niya, nakaka-bother. Kaya lang, ang mahalaga yun, sabi ko nga, yung namin, yung partnership namin being mother and adoption, parang maganda, hindi yung boring. Maayos yung namin, yung samahan namin. Minsan, Jeff, why did you love this? Mommy, you told me! I said, uy, tapos yung mga amo ko, pagsasabihin ko, alam mo ba, no, not good, bakit in-advise mo yung anak mo ng gano'n? Sabi nila sa akin, no, it's good, para maging siya, he must be tough. Sabi ko gano'n, but it's not nice. Sabi nila, like, ang maganda lang kasi, nung malaki na yung anak ko, matakot na ako. Kasi hindi na siya bata, iba na yung laban ng mga malalaki. Kasi baka kung natakot talaga ako. Jeff, I was wrong. Ang maganda, inaamin ko na I was wrong. Jeff, I was wrong. What? What about? Sabi niya gano'n. That if you need to fight for yourself, you need to control yourself. Mommy, it's their problem. Sabi niya gano'n sa akin. Oy, talaga naman yung anak ko, marami kami, sinasabi ko dito, napakahalaga talaga yung bonding, yung connection. Napakaano yung sa mga malayo ang mga anak, kasi nawawala yun. Kasi the best na maipaparamdam mo sa iyong anak, yung motherhood, is the bonding
din, even though nandun yung mga difficulties, nandun yung mga hindi tama, what important is nandun ka to guide him. Yes. Nandun ka to tell him na you was wrong. Nandun ka to tell him na Jeffrey was wrong. It's not nice. He said, Mommy, from now on, I need to hold my temper, but I'm not promising you anything. Ganun siya. Kaya sabi ko, why? Because I cannot. Sabi niya ganun sa akin, I cannot, Mommy. This is me. Ito na ako. Hindi na ako mababago. Sabi niya. Sabi ko, he said that, but you need to promise me na you need to control. Alam mo, meron pa yung mga bagay na, kaya nasasabi ko na we are partner in crimes. Pag tinatawag ako sa school, maniwala kayo. Ako yung nanay na parang nagpapaawang. Pag tinatawag kami sa school, mga parents, kasi naglarbit siya. Nandun kami sa harapan ng mga principal, kinakausap yung mga, yes, mga teacher, ganyan. Do you understand what your son did in the school? Yeah, I understand. I'm so sorry. Mommy, why all the time you keep saying sorry? Sabi niya. Yes, she is. Sabi niya. You understand him? Mayroon pa siyang sinasabi na yung gisanit. Naikwento ko na ito. Ma, atang gisanit. Sabi ng anak ko, you are racist. Sabi niya, bakit ako lang ang nandito wherein a lot of kids fight? Why all the time it's only me, Filipino? Sabi niya talaga yan. Yes, ganun siya. Lama kami. Sabi niya ganun. We fight a lot of Israeli. Why don't call Israeli tagang? Sabi niya. Lama kami, ate mag-isanit. Sabi niya ganun. Pero naintindihan ko yung sinasabi niya. Tinanong ako, you understand what your son's telling me? No, I don't understand. Sabi ko, I don't understand. You know what's racist means? Sabi niya, I heard about it, but I have, ano naman gina? Gumaganon lang ako. Sabi ni Jeff, Ma, if all the time you are like that, it's not good. You need to be tough and fight for yourself para hindi ka kinakawawa, sabi niya. There are times also that you are right, sabi niya. Na kailangan ipagpatuloy, ano mo yung rights mo, hindi na yung ganun siya sa akin. You don't understand, you understand what this means. Sabi niya, tapos, ganun nga kami, kaya very, kumbaga yung banding namin is masaya, nakakainis. Ang mahalaga, talaga, yung ang pinaka-importante talaga sa akin is yung tinanggap ko, na alam ko na ang aking anak ay hindi pagsisisi. Kumbaga, dahil noon, naguguluhan ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako kung nangyari sa akin to, na hindi ako kinasal bago ako nagkaanak. Burden ko talaga. Kumbaga, sabi ko, Lord, all the time I ask sorry, forgiveness sa nangyari mo sa buhay ko. Pero pinakita sa akin ng Lord na, no, because your son is a blessing. Nagkamali ka man, nagsisi ka. Pero yung anak mo ay binigay ko para sa'yo. Para ma-comfort ka. At ang anak ko, sabi mo nga vice versa lang ang being a child and being a mother. Hindi lang ikaw nagbe-benefit sa anak mo. And at the same time, hindi lang yung anak ang magbe-benefit sa'yo. Kasi, minsan may sinasabi yung anak ko sa akin na, he is right. Mommy, it's not all the time that you are right. Not because you are mother, you are right. That's true. Sinabi ko na nga eh. Yes, totoo yan. Mommy, please listen to me also. Kaya yung banding nyo, kaya napakaano sa mga malayang mga anak. So, pero kung yung totoo yung sinasabi nila na pag yung anak mo ay lalo na maliit at naiwan mo, sorry sa mga malayo, malayo din ang loob ng anak niyo. Tanggapin niyo yun. Oo. Pero kung yung anak mo, kasama mo, ang maganda yung mayroon kayong learning experience with one another. Hanggang sa ano mo na yung motherhood. Doon mo na i-insert yung ibig sabihin
ang motherhood. It's not only yung ikaw lang, kailangan give and take. Jeffy, ma, like this, why? Why you need to be like that to me in front of a lot of people? Mommy, I'm sorry, but why did you do that to me before you repent? Ganun siya. Okay. I told you not to drink in front of people. Sabi niya gano'n. I saw you hide the drink. Sabi niya gano'n. Oh, you what? No, you think I didn't notice it? Maganon siya. Ang maganda talaga, makasama yung mga anak niyo from early until paglaki. Kasi doon yung ma-experience yung motherhood. Kaya nga sabi ko, dati hindi ko alam, the truth hindi ko alam ang motherhood. Nung nanganak ako, hanggang slowly, napag-aaralan ko by the help of Jesus, by the help of God, of course! Kasi ang unang nagbago sa akin ang Panginoon. Kasi ang responsibility ng ang magkaroon ng anak, it's either tatanggapin mo ba iyon to change your life, or magpapatuloy ka sa ginagawa mong mali. Kasi sa akin, sabi ko nga, binigay ang Lord sa akin ng aking anak to change me. Kaya nga ang anak ko, i-change me by the grace of God. Ginamit ng Panginoon ang aking anak para mabago ako. Amen. And vice versa, of course, being a mother, ang responsibility ko rin ay mabago ko at maipagkita sa anak ko kung paano binago ng Panginoon ang buhay ko through Him. Kaya tayo, yung pagiging motherhood, napakahirap na maintindihan. Kasi sometimes may mga mother na they think they are doing the best for their kids. But the truth is, it's not only what you do, it's the bonding between you and your son. It's the connection. Hindi yung malayo ka, kahit sabihin mo na malayo ka, pero yung kahit nasabihin mo na kinukunik mo siya, pero yung physical talaga eh. Kasi minsan may time din kami na kasi ang pagiging mother, you need to be old, you need to be young, you need to be, hindi ka matalino kasi walang galingan sa pagiging mother. Minsan bobo ka, hindi mo maintindihan. Minsan, bakit ganun, Jeff? Yung mother, you don't need to understand. That's like it, that's it. Sabi mo, minsan gusto mo maglambing, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Paginiganyan ka pa. What? Magano ka pa sa anak mo? Hoy, iba yung nagkakita mo! Why you do that? Kasi ginaganon ko siya, yung bang, Jeff, are you coming? Sabi niya, yes, magkamis na po kaniliya. Saan ko na ako magtatago? Tapos kunyari, saan? Tapos hinahanap niya ako. Pero puso, alam ng anak ko na nagtatago ako. Mommy, you're hiding! I know! Magano siya. I don't do that! It's not good for you. You're like, hindi kong damn it! Magano siya. Why are you doing like that? Magano sa kanya. Kaya ginagawa ko lahat yung dahil ang pagiging ina, is not how you, hindi dahil sa matalino ka, hindi dahil sa dami mong sakripisyo, lagi mong binibigay ko sa'yo ang lahat. I give you everything for you doing this to me. Hindi ganon. Kailangan ano mo yung heart niya. Ma-catch mo yung heart niya. Para maramdaman niya yung love mo kanya. Mommy, where are you? Ngayon ang ginagawa ko, nagtatago ako pero sa labas ng bahay para hindi niya ako mahanap sa loob. Tapos hindi na niya ako mahanap. Tapos natawagin niya ako, Mommy, where are you? You want to be down? Sabi niya, no, wala ako dyan. No, where are you? Hinahanap pa rin ako. Nakikita ko, hinahanap pa rin niya ako. Tapos mahanap niya, I know you are here. Sabi niya, diba, ganun ang being mother. Minsan, bubo ka. Minsan, bata ka. Minsan, pupunta ka sa level nila para makatch mo yung maiintindihan mo sila. Kasi sometimes hindi sila maintindihan if you are not in their level. Yun nga ang sabi ko, ang being mother ng woman, learning with one another yan. Hindi lang yung ikaw yung tama, hindi lang yung siya ang laging mali. Minsan, admit mo sa sarili mo na you are wrong. Jeff, I was wrong, sabi ko. Pero may time na masasaktan ka. Minsan ito, napakasakit sa akin yung mga ganun. Mommy, can I go sleep over? Sabi nung ganun, papakayaan mo. No! Sabi nung ganun, you cannot go sleep over, you're still young. Hindi ko alam kung gagawin niyo doon.
one way yun na yung mga bata, gagawin nila kung ano yung magustuhan nila. Jeff, it's not yet the time, sabi ko gano'n. Kasi lalaki ka. Pag malaki-malaki ka na ng konti, papayagan na kita, but this time, not yet, sabi ko gano'n. Kaya pag sleepover, hindi na siya nung nagpapaalam kasi alam na niya na hindi ko siya papayagan kasi once I said no, isa din yun. Na pinanindigan ko noon, ngayon ang naririnig ko na if you said no, kahit gaano pa sila ka makaawa, please, mommy, no, Jeff, no, may kuda. Tapos umiiyak na lang ako. So, to cut the story short, ang mother ko, ganun din ako sa mother ko, ganun din ang banding namin. Kasi pumunta ako dito, matanda na rin naman ako eh. So yung life ko, being maliit hanggang na-experience ko sa mother ko. At ginawa ko yun sa mother ko. Meron ko sa mother ko, very sweet ako na, hindi ko sinasabing sweet ko sa ulo, mami, I love you so much. Ngayon yung mami ko noon, bata-bata pa lang ako, kalukuhan ko nga mga bata, mami, ang laki-laki na tulo. Ano yun? Sabi naman nanay ko, may dala na siyang napakalaking ta. Mami, tignan mo yan, tignan mo. Parang mayawak yun, mami, laki. Sabi, asan? Ang ganyan siya. Diyos ko, natakot na ako dahil wala naman. Nagkakaroon na ako. Diyos ko, Lord, baka sa atin iitak yun. Mami, mami, asan? Sabi niya. Nakaganyan na lang ako sa kanya. Sabi niya, niloko mo na lang ako. Sabi niya, marami akong mga kalukuhan. It's a prank. It's a prank na namimiss ko na minsan meron pa yung time na everyday yung mother ko pupunta sa church, okay? Church. Tapos larating na siya. Malayo pa lang alam ko na kasi sumisigaw na siya eh. Lalo na yung Sunday walang pasok. Lola! Junior! Mga kapatid ko kami kasi walang pasok. Gising na kayo! Nandito na ako! Madala akong mga pandesal, puto! Layo pa lang. Uy, ang dyan ng mami! Sabi namin. Ako naman natutulog pa ako sa taas. Alam mo, pupuntahan niya ako sa taas. Ano yung gagawin ko? Sabi ko, iniisip ako. Bakit na siya? May puto, may ano dito? Patisal. Hindi ako gumagalaw. Ganyan lang ako. Sabi ko, magpatay-patay na nga. Sabi ginagawa ko talaga. Sabi ko, magpatay-patay na ako. Sabi ko, tapos nandiyan na siya. Muna, bakit hindi ka pa bumabangon? May patisal at saka puto. Sabi niya, mag-aadan. Sabi niya, talaga, magaling siya. Luna! Luna! Sabi ko, hindi ako gumagalaw. Luna! Tapos sabi niya, Junior! Olivia! Lumakas ka na! Ang kapatid niya! Oh, Diyos ko, ano naman ang ginawa ko? Sabi ko, nangyayat na naman ako na. Yung mga ganun ba? Kaya yung banding namin ni Jeff, mga ganun. Kasi, very, na, yung yes! Kaya sabi ko nga, being a good mother is maging bata ka, maging matanda ka, maging madyaming ka sa anak mo, as long as na hindi ka gagawa ng hindi maganda sa anak mo. At saka, yung sabi ko nga, the essence of being a mother to me is yung unang-una na yung binago ko ng Panginoon through Jeff. Kaya si Jeff, binago niya ako. At ang sabi ko nga, dahil ako naman ngayon, gusto ko na yung grace at saka yung love na ibinigay sa akin ng Panginoon through Jeff, ay gagawin ko yun sa buhay niya habang nabubuhay ako. Diba? Yun ang gusto natin mga magulang. Na makita natin ng anak natin yung joy na nararamdaman pa rin natin by the grace of God. Amen. Hallelujah. Namiss ko tuloy. Ako yung mga walang dull moment ang buhay ko nung bata ako. Ano pa ako sasabihin sa inyo? Ang pagkabata ko, very, walang talaga napakasaya. Sa amin, may mga yung, alam niyo ba yung nagliliw-liw na talangka? Kasi sa amin province, talangka, yung kape, yung crabs na maliliit. Araw-araw ako namimingwit. Araw-araw ako namimingwit yan ng crabs basta tapos na ang school. Dami-daming crabs pa noon, isang timba. Sabi ng akin nanay, pinipingwit ka noon ng... Sa lambat? Hindi,
kami ng gano'n. Tapos Tali. kakain. Tali. Oo, tapos yung talangka pumunta doon. Sabi ng nanay ko, sabi na lang, araw-araw ko na lang namimimit ng talangka. Hindi na ka nakakain na dahil sa sobrang dami. Sabi niya, wala kayo niya nakakainin mo. Sabi niya, kayo na nga itong binalang ng talangka, kayo pa itong nagagalit. Sabi ko, tapos alam mo ba na sa kakabingwit ko, nahulog ako. Nahulog ako sa ilong. Nahulog ako, nagganon ako. Tapos nasugat dito ko, ang laki. Nasugat. Sabi ko, madaling ano yun. Ano, pakagawa yun. Tumakas pa naman ako mamimigay. Nahulog ako doon. Ano pa, sumasa ako. Tapos hindi mo maramdaman talaga yung aking pagbagong sugat. Hindi mo maramdaman. Pero bakit parang may tumutulong doon? Sabi ko, dugo na pala yung tumutulong dito kung may ano pa ako dito, kung may tahi. Ginanong ko. Alam, ang lalim. Sabi ko, Lord, ano na naman gagawin ko dito? Sabi ko, sigurado paano na naman ako dito? Paano talaga? Basta na ako dahil naulog ako. Tapos pumunta ako doon sa bahay namin. Tumakbo ako sa taas kasi may taas yung bahay namin. Ginanong ko sa talaga. Lord, laki nito. Hindi pwedeng hindi ko sabihin. Sabi ko, Mami, sabi ko, nahulog ako. Huwag mo akong pinaglulukong bata ka. Hindi kahit tingnan mo pa. Sabi ko, ginulong ko yung mata ko. Pinalo nga niya ako. Nalagyan ko pa naman. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang makaipit. Sabi na, yan tuloy na pala mo. Pero mo, hindi na. Iba talaga sa atin din. Gano'n ako. Pinahiyong ano. Pinahiyong ano. Ay, kayo pa siya. Ay, sana lang. Pinahiyong ano. Kinaumagahan yung mga barkada ko namimingwe. Hinihintay nila ako. Alam mo ba, nag-wimit pa rin ako nakasip. Alam mo yan sa'yo, parang Amerikano. Parang ngayon, nahulog ako dyan, nakasip tuloy ako. Bakit? Kasi nasugat ako dito. Tinakpan yung mata ko. Pero nagbibigit pa rin ako. Sabi ng nanay ko, parang wala na talagang pag-asa sa'yo. Sabi ng nanay ko, pero hindi niya alam po. You must be proud, Mommy. I'm already here serving the Lord. Amen! Hallelujah! Amen! Sabi ko, pwede! Natulungan kami pa. Dami pa daw. Dami pa. Next week ulit. Sa ganang pakinabang ang mga kabit niya, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang tela, lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal sa inabubuhin ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Matama niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naimpok ay pinagpapatanim ng ubas dahil may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin sa araw-araw. Sa kanya'y mahalaga bawat ginagawa hanggang hating gabi, nakikita nagtsatsaga. Di po ba? May apply natin sa buhay natin ngayon. Bakit tayo, sabi nga ni Ate Janet kanina, bakit siya punta dito? Kailangan natin magsakripisyo para sa ating mga anak. Amen. At alam nyo, nakakasaludo ang mga magulang, ang mga nanay, ang mga tatay na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng mga anak. Amen. Kaya lang kung minsan, dahil nga hindi nila nauunawaan kung ano ating ginagawa, napapariwara ang ating mga anak. So, bilang isang magulang, sabi ko dito na araw at gabi, kahit nagtatrabaho, hindi lang physical. Kung hindi araw at gabi rin, kung paano tayo nagtatrabaho sa bahay, ganun din natin trabahuhin ang pananalangin para sa proteksyon ng ating mga anak. Dahil po ang panalangin ng isang magulang ay powerful. Amen? Kaya sabi niya rito, bago pa raw sumikat ang araw, di ba ganun tayo? Kinakailangan everything is on the table bago sila. Kagaya na nasabi natin noon na, meron ng puto, meron ng pandesal. Bago pa sumikat ang araw, ay gusto natin ay prepare na natin ang pagkain, di ba? Ganyan naranasan ko yung, wala akong kapera-pera, umiiyak ako, Lord, makalusalin ng mga anak ko pupunta sa school. Di ba? Yung
matutulog ka sa gabi na nandun yung takot mo dahil wala kang ipapakain sa anak mo. Kaya napakarami ng mga kababaihan na sila ang nagdidesisyon para sila ay mag-abroad. Kasi ayaw nilang makita, kagaya nga nung kay Ate Janet na sinabi, ayaw nilang makita na kawawa ang kanyang mga anak. Amen po? At ganun din tayo, bakit tayo nandito ng mga nanay? Ganun din po. Sinakripisyo natin yung pagmamahal natin sa ating mga anak para lamang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. At yung mga nandito ng mga nanay, grabe rin po ang sakripisyo ng mga nanay na nandito. Bakit marami rin po mga kabataan ngayon ang napapaluwara? Dahil napapabayaan din po ng mga nanay. Dahil even though kasama ang mga anak, pero yung sabi nga agang-agang gumising, gabing-gabi kong humimlay, sabi sa Book of Psalms. Ang agang gumising ng mga nanay pupunta sa trabaho, babalik gabing-gabi na, hindi na naaasikaso yung mga bata. Di po ba? Nawawala na ng time. Kaya maganda yung testimony natin, Nona, na kailangan mo maging bata kung minsan. Kailangan mo maging matanda, maging top doon sa time na kailangan ng pagiging top. Kailangan mo ipakita ang pagmamahal mo bilang isang ina at bilang isang ama. Hindi madali. Amen po ba? Kaya lagi po natin tatandaan na hindi madali ang maging isang ina. Amen? She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Dumating man ang mga pagsubok sa ating buhay, lagi nating tatandaan, bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan para mapagtagumpayan ang lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi po solusyon na kung tayo ay magkaroon ng problema sa ating asawa, ay gagantihan natin sila. Hindi po yun ang tama. Ang tama ay pakita natin, clothed with strength, clothed with dignity. Amen? Hindi natin kailangan gawin kung anong ginagawa niya, ay gagawin din natin. Kaya sabi dito, pinagmamalaki tayo. Makita nila yung pagiging mabuting asawa. Amen po ba? Kaya nga sabi sa last, ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Amen. Di ba pag nakita yung mga ginawa natin na tayo ay mabuting asawa, mabuting ina, bibigyan daw tayo ng parangal na karapat dapat. Amen? So gusto ba natin ma-receive yung parangal mula sa Panginoon? Alam niyo, pagka tayo surrender sa Lord at nagawa natin ang responsibilidad natin as a mother, nakita sa atin na hindi lamang may provide ang ating mga pangangailangan doon sa table, unang-una sa lahat, yung maturuan natin sila ng patungkol sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sasabihin ng Lord, welcome, my faithful mother. Di ba? Welcome tayo ng Lord, papalakpakan tayo dahil ang iyong anak ay naging worship leader, naging pastora, di ba? Naging evangelist, naging youth pastor. Amen? Dahil yun ay faithful ka bilang isang ina sa iyong anak. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng lahat ng mga nanay. Magpapatuloy po tayo sa mga darating pa nating mga linggo ng testimony ng mga pinagdaanan ng mga nanay away from home. Amen? Yes. Sige, dako na po